sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi madaling mag-share ng kwento, lalo na kung ikaw ay isang pribadong tao. Sa totoo lang ay hindi ko talaga sinishare ang buhay ko sa iba, kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang gusto kong magkwento tungkol sa life experiences ko sa Papa Dudut YouTube channel. Na-motivate ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong radio version ng iyong programa at ganon din na mga kwento na fini-feature mo sa Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut just call me Shelo. I'm in late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko, lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papa Dudut, involved sa sulat ko si Erim. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Erim ng kapatid ko pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Erim ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Shelo, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit ba parang ayaw mo kong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Erim, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ako for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala ay nagbuntong hininga naman si Erim bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo kong ligawan? Come on, marami nagsabi na kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamalit ko ang aking sarili pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces ang ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Shelo, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Erim sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi, Papa Dudut. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na na-realize kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Shelo, maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Erim. Hindi ulit ako nakaimik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Erim. So nararamdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo? Dagdag pa niya. Kaso Erim, si Dayan, mahal ka pa rin ang kapatid ko. Ayaw ko na agawin ka sa kanya.
Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa'yo. Ayaw ko masira ang relasyon naming magkapatid at parang lumalabas na panakip-butas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan. Pero hindi ka pa nakibutas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw ang mahal ko. Pag-amin pa ni Erim sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo agad ako. Kahit na maghintay pa ako sa iyo forever gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi. Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin at pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Erim ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya, I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know na hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family of politicians. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Erim is one hot guy at ng mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Erim sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Erim, naging masaya naman ako sa piling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Erim. At yon ay si Omer. Omer, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Hay nako Omer, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko, siguro habang nandito si Erim kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Natatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo, tama ka. Nagsiselos ako, Shelo. Gusto kong patayin ng lalaking yon kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yun. Parang matatanggal na yung labi mo dun. Doon ko nakitang nagalit si Omer na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Erim. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Giit niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Omer sa pagsasalita. Huwag kang ang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon. Shelo, hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa karakteristics ni Omer ay diretsahan siya. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Omer, please stop it. May boyfriend na ako. At ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako ng kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Omer. I'm sorry Omer pero mahal ko si Erim. Sabi ko na lamang sa kanya matapos ako makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Omer sa aking puso. Kumbaga silang dalawang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ko. Wika ni Omer sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Omer, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Erim kaso bigla kang pumasok sa eksena.
may paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako? Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko, please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis at iwanan siya. Papa Dudut, kung i-describe si Omer in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Omer is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he is worthy to be loved than Erim. Nagmula si Omer sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Erim na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides, marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan. Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Omer at sa pagmamahal niya sa akin ng walang kapalit ay unti-unting nabago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Erim na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Omer yon. With that, I started to love Omer at natuto na akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako, Papa Dudut. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal. At kinakailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa 2 ang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko na makipag-break sa'yo. Iyon ang sinabi ko noon kay Erim na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Shelo naman. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Shelo naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Erim, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Omer ba, siya ba ang dahilan? Kaya mo gusto makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako naka-imik dahil guilty rin naman ako. At ayaw ko nang madagdagan pa yung kirot na nararamdaman ni Erim ng mga sandaling yon. Nung isang buwan ay nakita ko kayo ni Omer na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet ninyong ang dalawa eh. Nagselos ako nun, Shelo. Gusto ko kayong subin lalo na ang lalaking yon. Pero nang hina ang loob ko. Hindi ko yun sinabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, Shelo. Tiniis ko yung sakit. Napakatanga ko nga kasi hinayaan kitang lokohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, Shelo, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Erim sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya. Pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka, pangit ako. Mabait ka habang walang yan naman ako. Erim, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Omer, bagay kami. Pareho kasi kami. Kaya nga mas pinipili ko siya ngayon kesa sa'yo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry, Erim, but my decision is final. I want breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Omer. Siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Erim kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa puso ko. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Erim. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Erim ang mahal ko pero ang
isipan ko ay sinasabing I should stay with Omer. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganun pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes, I admit, I'm a fool. Isa akong tanga. Isang napakalaking tanga. Papa Dudut, nakisama ko kay Omer ng mahigit 5 taon kahit na si Erim ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Omer in all fairness. Pero iba yung nararamdaman ko para kay Erim. Kumbaga special yung sa ex-boyfriend ko. But I decided to make my real feelings private kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Omer at sa hinaba-haba ng relasyon namin ay nagplano na kami para magpakasal. Papa Dudut, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Omer, ang mapapangasawa ko. Pero isang gabi sa isang party muling nagsalubong ang landas namin ni Erim. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakalata sa amin ang ilang friends namin maski si Omer ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon. Basta lumayo ako kay Erim kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Shelo. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Erim. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko at ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Erim. Ika nga, malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Erim na hunky daredevil? Medyo lumaki ka. Biro ni Omer sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Erim sa sinabing niyo ni Omer pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh. Mayaman eh. Pagmamalaki pa ni Erim. By the way, ikakasal na pala kami ni Shelo this month. Masayang balita pa ni Omer sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice, congratulations. Bati sa amin ni Erim but deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha. And we hope magpapaunlak ka sa imbitasyon namin. Dagdag pa ni Omer. Titignan ko pero hindi ko may papangako. Yun lamang ang sagot ni Erim. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Omer kaya umalis muna siya saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Erim at pinigilan niya ako. Kanina ko pang napapansin na iniiwasan mo ko. Diretso sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka, kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya. Bakit, nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panloloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Erim. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Shelo. Actually ako dapat ang umiiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi eh. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba isip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Shelo. Natatawa at tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait, I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang mga nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Shelo. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papa Dudut, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Omer. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Erim para mangumusta.
mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day ay nagising na lamang ako na si Erim na ang gusto kong makasama over Omer. At yun din ang naging meet siya para mangaliwa ulit ako. Pero papadudot na konsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Omer o iiwan na siya para sumama kay Erim. Yes, I'm in love with Erim pero hindi ko magawang hiwalayan si Omer dahil ayaw kong mapahiya. At may skandalo ang kanya-kanya naming pamilya. Tulad ng nangyari sa dati naming kaibigan na pinag-usapan ng lahat. Papadudot, it was confusing that time at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isang araw. Exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Omer. Malungkot na wika sa akin ni Erim habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal ko kay Omer. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Erim. Parang hindi pa ako handa, tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag ka magpakasal. Shelo. Kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Omer? Muling panunubok niya sa akin. Erim, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Erim na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually for 5 years. Hindi naman kita nakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Omer. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko sa kanya. Siyempre sundin mo ang puso mo, payo niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita, Papadudot. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Erim, kasi ikakasal na ako for 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ako, Shelo. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Erim. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Erim. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Omer? Seryosong tanong ni Erim sa akin. That time ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Erim. Hindi ko alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papadudot, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls coming from Omer para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Erim. But my mind is telling me that I should stay with Omer and marry him. Sinasabi din ng utak ko na piliin ko si Omer dahil kapag iniwan ko siya, mag-iwan ako ng kahihiyan sa lahat. At kamumuhian ako ng lahat. Lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya Papadudot, isang desisyon na ang aking ginawa. Erim, I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Omer at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Shelo, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko.
Si Omer ang mahal ko. Insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Shelo, please. Huwag mong piliin ang isang tao na alam mong sa sarili mo na hindi mo pa mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Shelo. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama, ang sabi ko. Agad siyang nagprotesta sa mga sinabi ko. Nasaan ang tama dun, Shelo? Mali yung ginagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Omer, but what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siyang gusto mong makasama? It's already too late to back out. Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Omer habang buhay mong pagsisisihan yan. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Shelo. Itama mo na ang alam mong mali. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Siguro nga'y mahal kita pero mahal ko rin si Omer. At siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko ngayon si Omer ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yon ang sabi ko kay Erim. Then go ahead. Pakasalan mo si Omer. Sana lang talaga hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Erim sa akin. Buhay ko to, Erim. Lumabas man akong tanga, sa huli kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Erim. Shelo, thank you for everything ha. Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na ibinigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you soon. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Erim sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Omer. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Erim until now. Oo, aaminin kong mali ako ng ginawa at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko din. Papa Dudut, sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana sa akin. Papa Dudut, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Omer ay alam na ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story I want to share with you. Kung may moral lesson man po ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana'y mapili nyo itong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Shelo. Ang pagpapakasal ay para lamang sa magsing-irog na siguradong nagmamahalan. Ibig sabihin, magpapakasal ka lamang sa tao kung sigurado kayo sa inyong mga nararamdaman. Alam mo na nga sa sarili mo na si Erim ang mahal mo pero bakit nagpakasal ka pa rin kay Omer? Tingnan mo ang nangyari sa iyo na uwi rin kayo sa hiwalayan at nagkaroon pa kayo ng emotional damage ni Omer dala ng inyong failed marriage. Hindi naman sa sinisisi ka namin, Shelo, pero sana'y hindi mo na lamang itinuloy ang pagpapakasal kay Omer. Tingnan mo ang nangyari sa iyo, nabubuhay ka ngayon sa what ifs at panghihinayang. Malungkot ang iyong buhay ngayon dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kung pinag-isipan mo lang yan ang mabuti at kung sinunod mo ang iyong puso bago pa ang nakatakdang kasal mo, edi sana'y masaya ka ngayon sa iyong buhay. Pero ganun talaga. Lahat naman tayo ay nagkakamali minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag kang mag-worry, Shelo, dahil meron niyang solusyon sa problema mo. At kung talagang kayo ang nakatakda ni Erim para sa isa't isa,
gagawa ng way si Destiny para maging kayo ulit. Basta sa ngayon, asikasuhin mo muna ang iyong sarili at ang iyong anak. Muli maraming salamat sa iyo, Shelo, sa pag-share ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na kwento na ina-upload natin araw-araw at ganoon din ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe kayo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.